Nung mga nakaraan, pinakita natin dyan kung paano natin step by step ni-recover yung ating mga pauwian mula dun sa Agoo La Union. Kung hindi mo pa napanood Kanubi, sinasuggest ko na panoorin mo muna ang episode na yon. At kung napanood mo naman na, patuloy lang na tumutok sa episode na ito sapagkat itutuloy natin yung ating ginagawang pagre-recover at paghahanda na rin sa ating mga alaga. Kung ikaw na nanonood ay hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na, hit mo ng notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Nakikita nyo na naman yung ating mga parapernalya sa matatagal nang nakatutok at nakatambay dito sa ating YouTube channel. Alam na nila kung para saan yan. Pero sa mga napadaan lang at kararating pa lang, eto, papakita ko sa inyo yung ginagawa nating pamamaraan kung paano natin nililinis yung panloob na sistema ng ating mga alaga kapag dumarating sila. Pa-flushing, cleansing tayo sa araw na ito mga kalapatids, at etong mga to ang gagamitin natin. Ating ibibigay na patuka sa kanila. Ang tawag dito mga Kanubi ay depurative mix. Para saan ba ito? Marami na tayong video episode sa mga nakaraan tungkol sa paggamit ng depurative mix. Usually binibigay ang depurative mix para i-cleanse or i-flush lahat ng mga toxins na nasa panloob na sistema ng ating mga alaga. Karaniwan yan pagkatapos ng major race, stress yung ating mga ibon, nagbi-build up sa kanila yung mga toxins, gawa ng ginawa nilang excessive workout. Ito yung ibinibigay mga kalapatids. Pagkatapos natin silang i-recover the day na dumating sila, ito ang ibibigay nating segunda. Tignan nyo ang composition nito mga kalapatids. Ayan, may mga nabibiling depurative mix pero dito sa atin parang wala akong nakikita masyado mga kalapatids. Sa ibang bansa meron to. Ganun pa man, gumawa tayo ng sarili nating depurative mix. Okay, medyo tinansya na lang natin. Pero ang pinaka-highlight niyan mga kalapatids ay light mix na mayaman sa fiber. Okay, mostly gawa ito sa barley at saka sa wheat. Then may konting safflower at kung ano-ano pang small seeds mga kalapatids. Ang kapartner naman ng depurative mix na ito ay yung ating herbal juice. Ito yung ipaiinom natin sa kanila. Napakarami na nating episode na ginawa tungkol dito mga kalapatids. Ito lang yung aking ginagamit. Organic cleansing yung ginagamit natin mga kalapatids. Oregano, bawang, apple cider vinegar, at ito yung ating honey na medyo ubos na. Isang gamitan na lang to. Paano gagawin natin dyan? Simple lang mga kalapatids na Kanubi. Didikdikin lang natin yan. Dudurugin na lang natin yan. Kakatasin. Yung katas nila, ihahalo natin sa tubig. Lalagyan natin ng apple cider at saka ng kaunting honey. Then solve na tayo mga kalapatids. Ano nga ba yung mga beneficyo niyan? Unang-una, organic yan. Walang inorganic chemicals na maiiwan sa sistema ng ating mga alaga. Naglalaman ito ng mga organic vitamins and minerals. Oregano, meron itong antibacterial properties at napakaganda nito sa prevention pagdating sa sakit na ornithosis o yung mga karamdaman na may kinalaman sa respiratory ng ating mga alaga. Bawang, alam nyo na yan, natural antibiotic, naglalaman din ng mga organic vitamins and minerals, nakakatulong sa good blood circulation, natural dewormer, magandang panlaban sa salmonella at coccidiosis. Pareha silang pampalakas ng resistensya. Apple cider naman mga kalapatids na Kanubi, nakakatulong ito para magkaroon ng slightly acidic yung pH o yung level ng acidity sa katawan ng ating mga alaga. Magandang panlaban sa cancer, sa salmonella, coccidiosis at sa iba pang sakit. At panghuli, honey mga kalapatids, mayroon ding antibacterial properties, instant energy, glucose sa ating mga alaga, at pang-prevent din sa mga respiratory diseases or problems ng ating mga alaga. Sa pagkakataong ito, wala tayong luya o yung turmeric, yun ang kulang natin. Hindi na sila nabuo-buo mga kalapatids, no? Laging may kulang. Pero okay na rin yan mga kalapatids. Kung ano lang yung meron kayo, tiyagaan nyo na lang. Pero mas maganda kung kumpleto yung lineup. Ilalagay ko dyan yung ilan sa mga episode natin na tinalakay natin to. Panoorin nyo yan para sa malalim pang pagtalakay at sa iba pang impormasyon ukol dyan. So dito naman tayo sa ating flyer slope. Bisitahin natin yung ating mga ibon. Kamusta ka na? Nakapagpahinga ka ba? Ito yung ating blue check mga kalapatids. Yung nabutas nung first lap pero bumawi sa
second lap. Bagamat nasa 900 lang yung speed niya, una siyang pumasok dito sa ating flyer slope, pero unang dumating ito, halos magkasabay lang sila mga kalapatids. Una lang itong dumapo, kaya lang mas pasukin kasi ito mga kalapatids, nagti-territorial kasi ito. Ayan. Pero una nating ikinlock ito dahil ito yung nakasali sa fan race. Ito butas naman to, so priority natin to. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin mahal to. Mahal natin yan. Ayan o. Di ba? No animals were harmed during the filming of this video. So mukhang okay naman yung katawan nito. Parang hindi nagbabago yung katawan, medyo bulky pa din, pero evident yung kanyang kill bone. So good job, good job. Talagang mabagal lang to, pero okay pa rin. Good job ka sa akin. Samantala ito naman yung ating laging nauunang ibon. Okay, subukan natin siyang hawakan. Ganun pa rin, no animals were harmed during the filming of this video. Man, galit sila sa akin mga kalapatids kasi dinideprive ko sila doon sa mga chicks nila. Ayan yung kill bone nyo. Oh, yung bigat mo. Check nga natin. Oh, ayan. So, okay na. Mukhang kailangan na lang natin magdagdag ng konting muscles o konting laman doon sa kanyang kill bone. Pero almost nasa 90% na yung kanyang body weight na gusto natin sa kanya. Okay? Samantala, ito extra yan. Pasaway itong ibon na to. Pagka pinalabas, pagka pinaronda, hindi umuuwi, hindi pumapasok dito sa ating flyer slope. Ganyan naman sila pagka inakay, pero sasanayin natin yan sa disiplina sa mga susunod. Okay? At balik tayo dito sa dalawang to mga kalapatids. Gaya ng ating napag-usapan sa previous episode, extended hanggang ngayong umaga yung ibinibigay natin sa kanilang pahinga base sa kanilang hour on wing o yung tagal ng ginawa nilang paglipad mula nung inirelease sila papabalik dito sa ating flyer slope. Mamayang hapon pwede na natin silang pa-low flyin at oobserbahan natin kung ano yung kanilang performance, kung talagang lugmok pa ba sila, matamlay pa ba sila, o talagang fully recovered na. Pero sa malamang okay na yan. Ngayon pa lang nakikita ko okay na yan mga kalapatids. Samantala may papakilala ako sa inyo mga kalapatids. Ito na yung ating mga inakay na hinarvest nung mga nakaraan. Dito na sila nilagay natin sa ating maliit na viewing area at magkakagulang yung mga yan. Yung dalawa dyan, yung nakasingsing ng purple, nasaan na ba yun? Dito tayo. Ayan. Ayan. Yung purple na yan, BBC SDR sa susunod. Ayan, dalawa. Ito yun. Okay. Tapos ito, yung isa ay naka-orange na ring band. Yung naka-orange na ring band na yan, commercial ring lang yung isinuksok natin dyan kasi wala na tayong maisuksok. Samantala, itong mga purple band ay SDR ng BBC sa susunod mga kalapatid. So sila yung mga ililipad natin. Etong naka-SDR natin, yung naka-purple, yung dalawang yan, ang tatay niyan, kung matatandaan ninyo, yung ibon natin na si Jessie, yung inilipad natin sa nakaraang NDR at sa kasamaang palad na smash at tumukod at may nakahuli sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, huling sampa niya sa Ilagan Isabela. Ganun pa man, after 2 months, pinili niya pa rin bumalik dito sa atin. Ipinaris natin siya dun sa ibon ng ating kaibigan, si Sir Paul, yung Alcantara bird. At titignan natin kung magiging maganda ba yung resulta ng ginawa nating pagpapares sa kanila. Samantala, itong isang to, yung naka-commercial ring ng orange na yan, ayan, itong nasa gitna na yan, ito ay half sibling nitong ating ibon na ito, na siya naman kapatid ng ating 6 overall champion na si Angel na sumalangit na. Pero yung tatay niya ay yung ibon ng ating kaibigan na si Sir Paul, yung Van de Merwe. So titignan din natin yung performance nito. So nakaka-excite mga kalapatids kasi sinapol natin yung ating mga breeders. Titignan natin kung ano yung mga magiging resulta ng ginawa nating pairing. So sabay-sabay lilipad yan, nakaka-excite. Ini yung pang perform sa kanila pagdating sa liparan. So abangan niyo yan mga kalapatid, yung mga magiging performance ng mga inakay natin ito sa mga susunod na liparan nila. So wag na natin patagalin mga kalapatid, ihanda ko na yung mga dapat ihanda, particularly yung ating gagawing herbal juice, and then pagka okay na, magpapatuka na tayo sa ating mga alaga. Time check mga kalapatid, alas 9 pasado na, tama-tama para magpatuka sa ating mga alaga. Samahan nyo pa ako mga kalapatid. Alright mga kalapatids, ready na yung herbal juice na ipapainom natin sa kanila. Kaya magpapatuka na tayo sa ating mga alaga.
Dagdagan pa natin. Okay. Yan. Wala na kayo dyan. Dito rin sa ating mga hen, mga kalapatid. Ayan. Yan yung ating mga hen. Pati dito, mga kalapatid, mga hen din yan, mga yan. So yan din yung ating ibinigay sa kanila. Habang tumutuka sila dyan, isasalin ko naman etong ginawa nating herbal juice sa kanila. At gaya ng dati, yan, sasalain natin para hindi sumama yung mga granules dahil na-turn off sila dyan. Ayan. At ating tatakpan para syempre hindi marumihan. At makakalimutan ba natin yung ating mga espesyal, itong mga inakay na ating inihahanda. Binubuo natin yung pundasyon nila para malaki ang tsansa na magkaroon sila ng magandang potensyal sa hinaharap. Kaya ito mga kalapatids, ang ibibigay natin sa kanila, breeder mix at hinaluan ko ng kaunting pellets. Ayan, may mga pellets yan para maraming protein na malaki ang maitutulong habang dinedevelop nila yung kanilang pangangatawan at maging ng mga balahibo. Ayan, dalawa. Ambakan na natin para hindi sila magkukulang. Tatlo. Habang bata pa lang sila, sasanayin na natin sila sa ating sistema sa pagbibigay natin ng herbal juice. Kaya ito na yung ipaiinom natin sa kanila sa araw na ito. Kumbaga parang cleansing na rin ng ating mga alaga. Okay? At syempre, ito yung tubig nila, ilalagay na natin dito. Dito na lang siguro para maliit ang chansang matapon. Okay? Alright mga kalapatids. Yan ang ginawa nating pag-cleansing at pag-flashing sa ating mga alaga. So hopefully, sa mga kanubi natin dyan na nanonood, meron kayong nakuhang idea at kaalaman na makakatulong sa inyo sa ginagawa ninyong pag-aalaga. Sa mga nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Hit nyo lang notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Dito lang sa ating munting tambayan. Pero kung ayaw nyo naman, gusto nyo lang manood dito sa ating YouTube tambayan, welcome kayo mga kalapatids. Huwag lang kalimutang mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!